Network Entertainment. Chinky, paano ko ba madadagdagan ng aking kita? Hindi talaga sapat, kaya lubog ako sa problema at lubog ako sa utang. Alam mo kapatid, minsan nakala natin pera ang problema. Kaya tayo naghanap ng mas malaking sweldo, sideline, business, extra income, bagong opportunity. At walang masama doon. Pero alam mo, minsan, kahit na dumadami ang pera, pero lalong dumadami ang problema. Bakit? What if hindi talaga pera ang pinaka-problema? What if kung ano ang tingin mo sa pera at paano mo gamitin ang pera? Yan ang pag-usapan natin. Hi, I'm Chinkitan and you're listening to Chink Positive Podcast, where I aim to equip you to become wealthy and debt-free, teaching you on how to save, budget, get out of debt, and invest. Let's get into the episode. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Today, we're going to talk about a hidden reality. Ano to? Napapansin mo ba? Kapag magulo ka mentally and emotionally, nadadamay din ang financial decision mo. What do I mean? Kapag stress ka, impulsive ka, kapag overwhelmed ka, gusto mo gumastos, kapag malungkot ka, parang gusto mo i-reward ang sarili mo. Relate? At minsan, di mo na siya namamalaya na ginagamit mo na pala ang pera as your scapegoat para malagpasan mo or yung parang matanggal yung feeling ba. Naalala ko tuloy, nung may nakausap akong isang parang nag-attend ng session ko, ang sabi, Sir Chinky, okay naman ako sa income pero bakit parati akong anxious? Pag wala akong pera, anxious ako. Pag may pera, anxious ako. What do you mean? Pag wala akong pera, anxious ako na maubos. Pero pag may pera ako, anxious din ako para maubos. Sabi ko, kamusta ka ba honestly, emotionally? Mentally and emotionally? Bigla nila siya natahimik. Tapos sabi niya, actually, pagod po ako, stress ako, overwhelmed ako. Hindi ko alam kung bakit wala akong peace. At doon ko na-realize ulit na maraming tao, ang financial stress, hindi dahil kulang sila sa pera. Emotionally exhausted sila and mentally exhausted sila. Kaya, kahit dumami na ang kanyang pera, ganun pa rin ang pakiramdam nila. Kaya, ito yung parang tinatawag kong emotional loop na hindi masyadong pinag-uusapan ng tao. Reality is this, kapag mentally and emotionally magulo ang tao, nahihirapan siyang gumawa ng wise decision, di ba? I always tell people, never make any major decision when you are stressed, when you are confused. Because 90% of the decision that you're gonna make is going to be a wrong one and you're gonna regret it for the rest of your life. Kaya kung mapapansin mo, di ba, kapag pagod ka, gusto mong gumastos. Kapag anxious ka, gusto mong bumili. Kapag lonely ka, gusto mong kumain sa labas. Kapag burnout ka, gusto mo naman kasama mga friends mo. Wala namang masama mag-enjoy. Ang problema, kapag spending ang nagiging emotional output mo and therapy mo, doon tayo nagkakaproblema. And can I tell you something out of love and concern? Minsan, di mo kailangan talaga ng shopping eh. Kailangan mo lang talaga magpahinga. Minsan, di mo kailangan talaga ng bagong damit. Kailangan mo lang talaga ng peace. Minsan, di mo kailangan talaga na mag-eat out. Kailangan mo lang talaga mag-exercise. Pero hindi tayo sanay na i-process kasi yung emotions natin. Kaya, ano ginagawa natin? Napapagastos po tayo, di ba? And then, pagka gumastos tayo, kumain tayo sa labas, may temporary relief, may temporary happiness, may temporary escape. Pero after nun, pag nawala na yon, ano nangyayari? Nandyan na naman, babalik na naman yung stress, anxiety, and pressure. Because the problem is not the outside, but the problem is happening in the inside. Yung hihiga ka sa gabi, tapos bubuksan mo yung bank app mo. Tapos medyo kinakabahan ka, napapaisip ka, ba't parang walang natitira? Bakit parang pagod na ako? Saan napunta ang pinaghirapan kong pera? At minsan di mo napapansin. Hindi ka lang financially drained, but mentally and emotionally drained na. Kaya nga, ito yung pinakadelikado. Let me warn you. Again, warn you not to harm you, warn you but to caution you. Kung maglo ka mentally and emotionally, mas madaling masira ang iyong financial situation. Kahit motivated ka minsan, pero pag mentally and emotionally upset ka, you will make bad decisions. Kaya nga, I just want to tell you, hindi lang financial problem ang problema mo. Ang problema mo talaga,
burnout, loneliness, comparison, pressure, people pleasing, probably insecurities, or emotional and mental exhaustion. Lumalabas lang to sa pera. Kaya may mga taong sobrang sipag, pero wala pa ring peace. Kumikita, pero wala pa ring ipon. Mukhang okay online, pero anxious naman offline. Kaya kung gusto mo talaga ma-solve to, mga kapatid, I encourage you to please subscribe in this podcast. Sa podcast na ito, marami tayong mga ways on how we can really solve yung mga mental and emotional mga concerns natin. Minsan, di naman talaga pera ang kailangan mo. Ang kailangan mo to be healed mentally and emotionally so that you can be fixed externally. If this episode spoke to you, please, again, follow this podcast and share this podcast episode to someone that you know that can benefit from what I talked about. Remember this. Sometimes the real problem is not money. It's the mental and emotional stress that you carry inside. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.